Parang ayaw ko nila sabihin. Apex official. Jason, certified ka pamilya. Okay. True. Hello, parang takot ako. Sila kayo friends. Sila na yung True. Ang Iver ko, kapamilya kasi Hello, may laptop pa siya. Baka gusto mag-apply as secretary. Ikaw na lang muna. Paano yung interviewhan niyo? Charot, okay, go. Go na daw. Go. Teka, naka-on na po. Ayan, sa cameras. Kayo na lang yung video.5, 4, 3, 2, Congratulations, 1, go. Kim and Pao. Congratulations. Hingi lang ako ng quick reaction nyo dun sa, yung success nitong, nitong What's Wrong with Secretary Kim. Kasi ang daming magagandang reviews na binibigay ng mga fans nyo, lalo na sa Twitter, sa social media. Quick reaction. Very thankful kami sa lahat ng mga positive feedbacks and for giving for raising awareness sa palabas namin na ito na yung episode namin. Tsaka sobrang swerte namin na may mga fans kaming ganun dahil hindi biro na mag-edit, mag-post, ibigay yung oras nila habang nagtatrabaho or nag-aaral. Maswerte kami sa kanila and we're very thankful and grateful sa oras, love, time, and effort. Ako rin, very thankful to everyone sa inyo rin. And parang pag successful kasi yung show, parang hindi lang kami yung masaya, pati yung mga taong naghirap at nagtrabaho sa likod nito at pinipilit na pagandahin yung show. Parang testamento na lahat ng hard work at pagod nila ay worth it. At nakikita at napapansin ng mga tao. Tapos ito na yung question ko. Kasi di ba itong What's Wrong... Wala pa ba yun? Wala pa. Ito kasing adaptation is parang kinater siya para sa mga Filipino audience. Parang di ba adaptation lang siya ng Korean series. Paano kayo nag-prepare? Paano nyo prepare yung mga characters niya dito? Well, sa akin, binabase ko lagi sa script eh. So, even before that, parang madami akong questions lagi, marami akong tinatanong kung mas gusto nilang gawin to, or baguhin to, or kung gusto nilang gano'n. Pero, ayun, binase ko lang talaga sa script at sa vision ni Direk Chad. Mas doon ko ginawa dahil late na rin ako. Late na rin ako pumasok. Pero, ayun, binase ko lang talaga sa script at sa vision ng director namin. Ako naman, napanood ko na to kasi nung pandemic. Siyempre lang tayo into K-dramas nung nasa bahay lang tayo at bawal tayong lumabas. So parang isa to sa mga napanood ko. And then pinanood ko siya ulit nung in-offer sa akin. And then, medyo kinabahan pero yung paghahanda, meron kasi akong notebook, sinusulat ko dun yung emotional journey ng character. And nagtiwala na rin kami kay Direk Chad na 30 times na niyang pinanood to. So pag sinide by side mo yung original at Korean, parang hindi na siya masyadong nagkakalayo. Kaya sobra din kaming nagpapasalamat kay Direk Chad dahil naalagaan niya kami and then nalabas niya yung hinihingi ng Filipino audience dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Can you give one particular na, yung memorable moment na naalala nyo habang nag-shoot nitong series? Ako yung Enchanted, yun yung ang ganda ng eksenang yun. Yung parang, may tao kang gagawa nito, magpapasara ng buong theme park. So parang nakakatuwa, and then favorite ko kasi mag-rides. So parang nilook forward ko talaga. Akala ko maraming best kayo mag-roller coaster, isang best lang pala. Kasi nahilo na po siya. Ang dami pa nating iikutan na rides so kailangan ng tapusin. Sa akin, siguro yung first day rin. First day kasi namin yung Enchanted, so ang dami pang ina-adjust sa amin, sa characters namin, and ang dami pang questions kay Direk Chad, nag-adjust rin sa technicals. So, tumatatak sa akin pag nakikita mo yung ang pinaka-tumatak sa akin, nakikita ko yung effort ng lahat na parang gusto rin nilang gawing parang si TMC yung show, parang gusto nilang gawing perfect. Pero meron ba kayong parang winish na sana mas in-explore pa yung ganitong eksena, yung ganun?
Hindi naman. Based sa nabasa ko sa script, mas, kumbaga, may mga in-improve rin na parts and may mga parts na in-adjust talaga for our Philippine audience and in-adapt into our culture. Sa akin, tamang timple lang siya. Actually, parang smooth sailing lang siya. And natutuwa kami na mabasa yung ibang comment na parang hindi na nila kino-compare. Parang ini-enjoy na lang nila itong Philippine adaptation. So parang nakakatuwa na makabasa ng mga ganong comments sa social media. And nakaka-proud din na reach namin yung expectation ng fans ng original What's Wrong with Secretary Kim. And yun dito sa habang nag-shoot kayo, paano nyo dinevelop yung chemistry nyo as a pair? Kasi di ba nagka-work na rin kayo sa Linlang, ano yun, parang sa umpisa ba comfy na kayo or parang dito nagkakapaan uli kayo, ganun? Parang medyo nagkabaan lang because it's a different, sobrang ibang-iba yung characters. So, siguro para maging comfy, kailangan ko lang mag-loosen up. So, yung mga tinatago kong jokes, nilabas ko. Labas niya. Gusto niyo po ba? Sample. Masyadong bastos yung mga jokes. Hindi yung mushroom. Ay, hindi pala. Madami po siyang libro ng green jokes. Hindi niya po nilabas sa Linlang na serious actor siya dun. Dito medyo magaan yung vibe. Mga kwento lang sa akin yung mga nakakatanda sa akin. Sample daw po. Hindi pwede. Basta masyado. Tapos natatawa naman, gina-joke niya yun sa buong set. So pati yung mga crew natatawa. Kasi pang lalaking joke siya. Tapos next question, kasi natanong na to kanina pero sinagot mo, Kim. Totoo ba na hindi kayo nahirapan sa kissing scene? Yun sa yung latest ngayon. Grabe naman yung sagot ko kanina. At syempre mahirap siya. May nakakahiya syempre kay Paolo. Tsaka may pressure din. Kasi isa ito sa mga inaabangang eksena sa series talaga. And syempre ayaw namin i-fail yung mga tao. Paano kayo nag-prepare dun? Kasi di ba ayun yung one of the most iconic scenes nung series. Ano yung mga preparation nyo? Di ba yung iba kasi parang meron pang workshop na ginagawa. Sa inyo, paano nyo ginawa? Paano? May workshop? O di ba yung magaling mga intimacy workshop? Sa amin, very clear naman yung kailangan gawin. Parang maganda rin dito, may pagbabasihan kami, yung original. And parang pinipili rin ni Direct Chad yung mga scenes na parang hindi pwedeng palitan dahil hahanap-hanapin ng mga tao. So, ayun na, parang sinunod lang namin kung anong gusto niya, tapos ginawa na namin para isahan na. Ako naman, ito yung second kiss ni BMC and Secretary Kim. So, syempre may pinanggalingan yun, kaya medyo ako yung leader doon sa Kasi may trauma siya, pag bumibigit siya, parang nakikita niya yung red heels. So baka lang sabihin ng mga tao, grabe naman si Kim. Pero parang matanggal yung, mayroon siyang nag-explain! Bakit? Guilt. Hindi siya, pero sa ibang mga eksena, siya na privileged. Abangan niyo na lang po. Parang ikaw pa rin. Pero hindi tinigil ko pag 2 times na po ako naging leader. 5 po kasi ito. Sinabi mo ba? Parang yun pa. So kapag nag-shoot kayo, kailangan ba yung reaction nyo is laging genuine? Or ano ba yung nararamdaman nyo? Nagiging totoo ba yung kilig? Yung ganun? Para sa akin yun yung magic kasi ng pag-arte ng parang pag nasa screen kayo. Parang as much as possible, kailangan maramdaman ng audience yung gusto nyong ipahiwatig at iparamdam. So kapag kapag nakikita mo sa mga artista na hindi sila kinikilig sa isa't isa, nagtatranscend rin yun sa viewers. So as much as possible, parang, tinatanong namin yung mga directors namin, okay ba yan? Kulang? Or may kailangan i-adjust? Parang kulang ng pagmamahal. Parang may directions naman lagi yan. And may mga hinahab, may mga
may certain scenes na or feelings or emotions na kailangan maramdaman no mga manonood. Kinikilig naman siya sa akin. Natutuwa din kami kasi yung mga staff din namin, nakita namin sila nakasmile. So parang siguro tama lang siguro yung ginagawa natin. Actually, yun yung basihan namin. Sila yung basihan namin. Kilig yung mga nanonood sa monitor yung mga staff. Kapag nagpe-preview sila, tapos nakasmile. Tapos yun na yung namin, nakasmile siya, pasok ko sa mga manonood. Tapos, kahit na alam naman na nila yung mangyayari. So parang yun, nakakatuwa din. Actually, yung buong set namin parang, parang very into what we are doing. Parang gusto namin maging okay at maganda. Kaya din siguro nag-reflect sa lahat ng mga nanonood ngayon. Pero di ba sa atin, di ba after ng mga shooting, ng taping, uso sa atin yung nagpapagpag. Sa inyo ba, nadadala niyo yung emotion na yun, yung kilig na yun, nadadala niyo ba pag-uwi? Or paano kayo Hindi mo naman pumalag ka na mag-smile. Or paano ginagawa niyo para makapagpagpag, ganun? Pag ganito kasi parang light yung emotions. Parang unless hindi ka happy sa ginawa mo sa set. Parang, parang umuwi ka lang naman na parang, tapos na yung trabaho, magkano lang yung trabaho today. Walang mabigat na emosyon na dinadala. Parang, ganun lang. Hindi mo lang siguro kailangan ipagpag. Pag maganda yung, positive yung feeling. Hindi naman mahirap bitawan yung ginagawa naming role dito sa Secretary Kim. Unless horror ka, sa liber ka lang. Talaga magpapakamadala mo naman yun. Huwag naman sana. Yung mga ganyan. Pero mga certain characters naman na kailangan na pagpag or parang hindi. Enjoy mo na lang. May kilig ka today, sige. Lilipas din. So, kumusta ang Kim Pao kapag off-cam na? Ganito lang. Ayan lang siya. Ayan lang. Ganito rin. Sobrang energetic ni Kim. So, ganito. Ganyan lang siya. Siya good listener. Ikinig lang siya, tapos natawa lang siya. Okay naman, di ba? Tinatiming lang talaga pag nag-blocking or rehearsal. Yan, si Aileen. Siya yung kumukuha ng mga BTS. Oo, tumatiming lang talaga siya sa mga bagay. May last 2 questions na lang ako. Ano yung qualities ng isa't isa yung na-appreciate nyo? First, during sa shooting. Second, kapag off-cam. Qualities ng isa't isa. Sa shooting, parang very vocal naman ako na sinasabi ko gusto ko yung working ethics ni Kim. Madali siyang katrabaho, mabilis siyang magbihis, mabilis siyang alam niya yung lines niya. And para sa akin, gusto ko ng taong hindi na-hassle sa trabaho para nakakapag-concentrate kayo sa kung anong kailangan talagang ibigay or gawin sa eksena sa araw na yun. And off-cam naman ayun, galante si Kim. Feeling ko may experience nyo kasi binigay nyo na yung mga Twitter handles nyo. So, feeling ko may experience nyo na yung pagkagalante ng Kim. Uy, grabe siya! Ako naman, same din sa kanya. Parang sinabi ko na to dati na parang siya yung boy version ko. When it comes to work, and then... boy version na low-bat. Alam mo naman, boy version na ganito, siguro sasabog na tayong dalawa. Hindi na nila tayo kakayanin. So parang balance lang. And yun, so sa work, naman siya, isa sa mga natutunan ko na lang sa kanya is hindi mag-cellphone habang nasa set para makapag-concentrate na maayos. Yun naman din yung natutunan ko sa kanya. Hindi magdadala ng phone pag nasa set na. Para magawa mo talaga na maayos yung trabaho mo. And then, kung sinabi niya galante po ako, mas po siya. At mas may experience niyo po. Yun, dahil hiningi niya po yung Twitter handle. Ay, ayan! Mas po siya. Yung parang, talaga? Ganyan po siya. Mga unbelievable na mga bagay na ibibigay niya po. Holland. Oaks, charot. Yan po siya. Siya po yun. Last question na lang. Ano yung... Napapalapakan po sila. I think naambagan po sila ni Paula. Nakarelate.
ano na lang yung impact na naidulot nitong What's Wrong with Secretary Kim sa professional career nyo tsaka sa personal life nyo? Ako never ako nakagawa ng isang mahabang show na ganito na light. And ayun lang, parang wala ka masyadong iisipin kung well, hindi naman ganun ka-light, pero sa mga nagawa ko dati. Last 5 years. And nagawa sa professional career ko, bago at least may nakikita ng tao na may mga kaya akong gawin na hindi nila ina-expect na kaya. Parang gusto ko talagang, ayaw ko rin nililimitahan yung sarili ko. Gusto ko nakagawa ako ng mga unexpected na hindi ina-expect ng mga tao. Pero bago rin makita nila sa akin. Ako naman, ano ko dito is, sa mga natutunan ko dito, habang ginagawa is, huwag mo dalhin yung problema mo sa trabaho. Talaga. Yan talaga yung number 1 na natutunan ko. Dahil hindi naman maintindihan ng maraming tao kung ano yung pinagdaanan mo sa bahay. Pagpunta mo ng trabaho, hindi mo naman ma-explain sa mga crew, utility na, ito kasi nangyayari sa akin, pasensya na. So parang hindi naiintindihan ng marami. So ikaw na lang mag-adjust. Parang dumating ka sa trabaho, kung ano yung dapat mo itrabaho, tapos iwan mo muna yung problema mo sa bahay. Parang ganun. Mas easier yun kaysa problemahin ka ng maraming tao. Oh, lalim. Sino ba yun? Charot. Hala siya! Wala po. May question po sila.